talamak daw ang nangyaring vote buying nitong midterm elections, lalo na sa party list race. Ayon kay Attorney Raul Lambino, makakausap natin siya ngayon. Magandang gabi po sa inyo, Attorney Lambino. Magandang gabi, Willard, at magandang gabi po sa ating mga kababayan. Attorney, may mga nakala po ba kayong ebidensya tungkol dito sa sinasabi ninyong talamak na vote buying? Alam mo, Willard, nung umikot tayo, habang nagmo-motorcade tayo, mga 5 days before the scheduled election, kahit saan ka magpuntang lugar sa naikot kong mga probinsya, lalong-lalo na po rito sa Luzon, magmula po sa NCR hanggang dito sa Region 3, mga probinsya po ng Bulacan, Pampanga, Bataan, Zambales, hanggang Pangasinan, Nueva Ecija, makikita mo yung linya ng mga taong nakapila sa mga iba't ibang mga istasyon. Sabihin natin istasyon yan kung hindi man po bahay ng kandidato o bahay ng party list. At lahat po yan ay talaga naman pong may tinatanggap po silang pera o nakasobreng pera. At hindi lamang po party list, lahat ng mga kandidato na lokal. At alam na po yan sa buong Pilipinas, hindi na po yan maitatago. Nakakapagtaka nga lang na walang aksyon ang ginawa ng COMELEC at ng pulis para patigilin itong ganitong klase na sistema na pag-aasikaso sa mga botante 3 araw o 5 araw o 1 linggo bago mag-eleksyon. Pati oras na po ng halalan, ganun pa rin, karami pong nag-iikot na ganun. Sa buong Pilipinas po yan. Ngayon sasabihin natin walang naging bayaran sa mga kandidato o kaya sa mga botante ng mga kandidato. Hindi lamang po yung ayuda ang pinag-uusapan po natin dito. Hindi lamang po yung AKAP, AX na malawakan din pong ginamit ng pamahalaan para masuportahan ang kanilang mga kandidato. Pero mismo na, yung mga kandidato mismo, party list man yan or local officials, ang talaga pong namudmud sila ng pera. At ito ang pinakamatindi sa mga nagdaang eleksyon kumpara natin noong 2019 or 2022 o 2016. Dito pinakagrabe. Nakita ko yan mismo sa aking mga mata, yung mga naglipa na pong mga linya ng mga botante. Hindi lamang po sa isang bayan, kung hindi lahat po ng bayan sa buong Pangasinan na inikot ko nitong nakaraang 2 araw bago maghalalan. So, Attorney hindi po yan Lambino, maitatanggi ng COMELEC. na-identify niyo ho ba specifically kung sino-sino ang mga nasa likod nitong attempt or tangkang pagbibili or pagbebenta ng mga Alam na boto? po yan ng COMELEC, hindi ko na babanggitin ang mga kapangalan ng mga party list. Pero alam na po yan ng COMELEC, hindi po nila pwedeng sabihin na ako'y magsasabi pa ng ganito. Kasi hindi mo na rin mapipili kung sino yung namimigay ng pera, pero alam na po natin yan. Basta po meron kang inikutan na bayan at meron pong mga mahabang pila po ng mga tao doon sa lugar na yon, ay sigurado po nagbibigayan po ng pera yon. Pero hindi po sila napapatigil ng pulis, hindi rin po sila napapatigil ng COMELEC. Yan po yung dapat na pangunahing asikasuhin po ng COMELEC, itong sinasabi nating vote selling or vote buying. Kasi hindi na po vote buying ngayon, dati-rati po yung vote buying. Bumibili po yung kandidato naghahanap ng botante para po siya ay mamili ng boto. Ngayon po hindi na vote buying, vote selling na po. Yung mga mismong mga botante na po ang umiikot kung saan-saan man po yung merong nagbibigay ng ayuda o ng pera para lamang po sila makakuha sila ng 500, 1,000, 2,000. At yan po ay talamak hindi lamang po doon sa naikutan ko mga bayan po rito sa Central Luzon at saka dito sa Northern Luzon, pati na rin po sa ibang mga probinsya po. Siguro po ang mainstream media alam na rin po ito. Pero hindi ko lang alam kung kinover po itong mga ganitong mga klaseng mga nangyayari nitong nakaraang halalan. Attorney, may pinaplano ho ba kayong hakbang tungkol dito sa sinasabing vote buying? Magsasampa ho ba kayo ng reklamo on your own? Alam mo, bakit ako magsasampa ng reklamo, lalabanan ko itong mga party list o itong mga local officials? Hindi naman po yun ako, ang sinasabi ko lang dito, ang COMELEC asikasuhin niya itong talamak na nangyayaring vote buying. Kasi hindi na po free election ang nangyayari sa Pilipinas ngayon. Ang election ngayon po ay fee election, kailangan may bayad upang yung mga tao ay bumoto sila o kaya iboto nila yung mga kandidatong nagbigay ng pera. At hindi lamang po isang kandidatong pinagkukuhanan nila ng pera. Umiikot po yan, pupunta doon sa isang kandidato sa pagka-mayor o kaya pagka-gobernador, pupunta rin doon sa kabila. At kung sino yung tinatawag nila makapagbigay ng last touch,
Yun karamihan ang binoboto ng mga botante sa ngayon. Alam Attorney, po yan ni Chairman Garcia, ng mga COMELEC commissioners na nangyari sa buong Pilipinas. Attorney, you performed well no, in many places in Visayas and Mindanao. Masasabi niyo ho ba na naapektuhan ang inyong mga numero dahil sa sinasabi ninyong vote buying dito sa mga lugar na nabanggit ninyo? Sa lakas po ng pera na umikot nitong mga lalong-lalo na po ng mga kandidato ng administrasyon, siyempre po apektado po lahat ang mga kandidato po, lalong-lalo na po kami, lalong-lalo na yung kandidato po ng PDP Laban, wala po kaming pera sa partido na umikot kung hindi nagsumikap po kami. Ako, hindi ko pa nga alam kung papaano ko i-report yung mga expenditures ko rito kasi talaga naman po wala po, hindi pa po umabot ng 500,000 yung aking ginastos dito. Pero nakakuha pa rin po ako ng ganong karaming boto. Salamat po sa mga butanteng nagtiwala po sa akin, doon po sa messaging na ginawa po natin, napakinggan siguro ng mga butante sa Visayas at Mindanao, at pati na rin po dito sa Luzon, at nakakuha tayo ng mahigit 8.3 million. Pero dito sa nakita ko na nangyari dito sa halalan dito sa Luzon, lalong-lalo na dito sa NCR, Central Luzon, Southern Tagalog, at dito sa mga binabanggit kong mga probinsya at mga bayan na naikutan ko, na lahat ng bayan, Willard, lahat ng bayan na naikutan ko dito, nung mga panahon na yan, 3 araw bago maghalalan hanggang yung bawal ng mga kampanya, yung linggo, May 11. Pag umikot ka, makikita mo sa dami ng mga nakapilang mga tao sa iba't ibang mga bayan. At yan ay nakita natin na talaga pong bigayan yan. Kung hindi naman pipila yung mga tao doon. Anong gagawin nila doon panahon ng halalan kung hindi sila tatanggap ng pera o kung ano man pong binibigay ng mga kandidato? Party list man yan o kaya'y ng mga local officials. Attorney Lambino, sa ibang issue naman, ano ho ang panawagan ninyo sa inyong kapwa-abogado na si Attorney Harry Roque? Ngayong pinag-aaralan na ng DOJ ang posibilidad na makipag-ugnayan sa Interpol para mapauwi siya at harapin ang kanyang kaso dito. Well, kung meron nang na-issue warrant of arrest ang korte dito sa Pilipinas, membro naman po tayo ng Interpol, di ba? Kung meron tayong mga wanted na mga tao na alam natin kung saan sila naroroon, kasama po yan sa proseso na pwedeng gawin po ng pamahalaan natin. Alam naman po natin yon. Pero hindi ko alam kung ano rin po yung maging hakbangin ni Harry Roque kung siya man po ay magsasampa ng kaukulang appeal sa Court of Appeals doon sa naging decision ng RTC kung may nag-issue ng warrant of arrest laban po sa kanya. Maaari po siyang mag-file ng motion for reconsideration o kaya i-appeal po niya yung naging resolution po ng korte sa pag-i-issue ng warrant of arrest. At meron pa naman siyang legal remedy. Mahusay naman na abogado si Attorney Harry Roque at alam po niya ang kanyang gagawin. Pero hindi mo rin maialis po sa ating pamahalaan ang gawin po nila lahat ang kanilang dapat gawin. Kasama na po dyan yung pag-ugnayan sa Interpol para ma-implement po nila itong warrant of arrest kung meron na pong na-issue ang Regional Trial Court. Alright. Maraming salamat po sa inyong panahon, Attorney Raul Lambino.